Start. 7 to 9. Gusto mo maagahan nyo para may misa. Ganito. Kasi may mass, 5:30, 6:30. Mag-drive. Pati, pinasunan ako. Si Abby. Pumaksa ko na, the goodness of God. Gusto pala akong matandila dito. Gusto daw. Sabi ko, huwag niyo sasabihin yung wait namin kayo pumunta na lang. Kasi dito ka napakasama sa ibang prayer and department kayo. Tita Di. Pero, Dito ka sa tabi ko. kasi baka akala nire-recruit natin sila doon sa church. Hindi, ang ano naman, ang maganda kasi. Meron daw sa slate. Request Hindi, kayo yung pala kayo dapat. kasi ano po kasi ang ating may tisa. Walis kayo yung katulong ko. Parang yung duration cheaper lang mo yung Anak, sa motor. sino ano yung cost? Wala po. Wala po. Yung ano lang po, yung mga nakanta lang po nung ano, nung Friday, yung naman. Pero yung lahat po ng show, kailangan pa po ng Dito yung kasi ano lang yun eh. Confidence eh. nakape. Dito naman si Tito Tita Dit eh. Sige Tita. Saka si Tito. So tayo muna yung magpasalamat sa Panginoon. Ay umawit muna ng topic sa presensya. Wala kang kape. Wala po tita eh. Sige lang. Hindi ko nakapag-google. Si Google, pwede Google. Pwede naman i-google. Parang kung ano. Para may lyrics, sabi sa presensya mo. Di giggle. Giggle. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, Sa galak tumatawa. sa galak tumatawa. Lalapit ka nakita, muli mong Nananabik na makita, muli mong Panginoong Jesus, pagbisita. malayang malaya ka. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pabuhin mo ang buhay ko. Papuri mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihinday. Nakasama-sama. Nakasama Presensya pa muli. Maranasan. Maranasan, ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Sumasayaw na nga
nagalak, tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Paguri mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga! Nagalak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Paguri mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kantayin natin yung skill. Pananatili. Yes. Oh, you better take your... Hindi akala ko gakal eh. Bawa sila nga magkikamaksa. Specials din. Sorry pa. Marami tayong suliranin sa buhay. Andyan si Lord na gumagabay para sa atin. Kailangan lang nating tatagan ang ating sarili at tayo laging manalangin para sa Kanya. Gabayan tayo ng Espiritu Santo. Thank you, Jesus. Oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the
and thunderstorm. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the clouds, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the clouds, and I will be still, know you are God. Thank you, Lord. Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Salamat sa pagkakataon ito. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Naway matutuhan namin ito ng naaayon sa inyong kalooban. Bigyan mo kami ng karunungan upang lubos namin ito maunawaan. Upang magamit namin sa paglago dito sa aming komunidad at sa aming pamilya. At para sa iyong papurihan, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa aming mga lolo, na sila ang pundasyon ng aming mga magulang para kami matuto sa buhay. Salamat sa lawak ng kanilang pag-unawa sa aming mga magulang. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay upang lubos namin ito maunawaan. Ang iyong nais iparating sa aming puso at isipan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy ninyong pinagkaloob o ipagkakaloob pa. Salamat sa kalakasan, kalusugan ng bawat isa sa amin. Salamat sa bawat pagkakataong ginising mo ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, gabayan mo kami sa bawat hakbang patungo sa iyong kabutihan. Gabayan niyo kami, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Kung mapagmahal sa aking mga kapatid na mga may sakit at naramdaman, sa lahat, ipuin mo po lahat, Panginoon, lalong-lalo na sila Tita Ning, Tita Arlene, upang makapaglingkod sila na walang balakid sa kanilang katawan. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Puri sa iyo, iyo. Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon.
Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama at ang matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad din ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige, ayun na lang muna mag-usa. Hindi ko kayo pag-share-sharein. Dito muna kayo, Isang ano tita. muna, bago makita mo lang. Para susunod, ikaw na mag-share ka. Mina, dito, parang may katulong mo. Ngayon, may ano yung ano namin, ME. Ano tawag doon dito? Yung pilot run ng Pilot 2 days run. lang. Oo, 2 days lang. Ang ano talaga no, 3 days, kaso hanggang 3 months lang. Ngayong July, yung susunod, August ba? August. Hindi, ibig sabihin may August ba tayo? Meron. O yun, September. Pagdating nun, ano na, 3 days na ulit. Kaya mag-isip kayo dalawa. Pag nag-materialize. Sa sa Batangas yung ano na. Maganda doon, parang naka-check-in kayo sa hotel. Kaya hindi nyo ako problem. Yahatid ko kayo, ano, sa Tanawan. Pag-exit ng ano, no, mas malayo ang Batangas, yung malapit lang. Tanawan, sa may Bagong Bayan. Kaya ako muna. Sige, ikaw muna. Ang aking word na napili dito sa ating ay yung bali tatlo, nakatagong kayamanan, mamahaling perlas, at malaking lambat. Ang order sa akin ay hanapin ang mga ito. Ngunit ang reality ko, dahil sinabi ng Panginoon, nauunawaan ba ninyo ang lahat ng mga ito? Ang sagot nila ay, sabi nila, upo. Para sa akin, ang lahat ng ito ay ang kaharian ng Diyos. Kailangan kong hanapin yung nakatagong kayamanan ng Panginoon. Yung dapat kong hanapin. Yun yung mabuting balita. At ang mamahaling perlas naman ay yung puso natin. At ang malaking lambat naman ay ito yung ating pagkatao, ang ating pagkatao, ang ating pag-uugali. Kaya ang direksyon, para sa akin, direksyon ko, dapat kong baguhin ang aking sarili, lawakan ng aking unawa, at tanggapin ang aking mga pagkukulang at kahinaan. Upang doon ako magiging mayaman sa pagmamahal sa aking kapwa at lalago ang aking pananampalataya. Ang aking pananampalataya
Manalangin, Panginoong Diyos, layo mo po ang aking puso sa pagkaalipin sa makamundong pagnanasa. Turuan mo akong harapin ang kayamanang hindi nasisira at ikaw lamang ang maging aking tunay na kayamanan. Amen. God be the glory and the might. Good morning po sa kanila. Ang word ko po ay kayamanan. Ang order ko, patuloy kong hanapin ang kayamanan ng salita ng Diyos upang pagyamanin at paglabuin ito. Ang realidad, bagamat mahirap ito, sundin ang kalooban ng Diyos sa tulong ng banal ng Espiritu Santo na pagtatanggumpayan ko naman ito. Lagi ko lang po sa isip, di ko kaya ito kung wala ang Panginoon sa puso. Direksyon ko, sikapin maging mabuti, makabuluhan, ang paghahanap ng kayamanan, maging mapanuri sa lahat ng mga binibitawang mga salita na maaaring makasakit sa kapwa. Minsan po kasi, may mga salita tayong hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo sa kapwa. Pakaingatan ko po itong kayamanang nahanap ko na sa loob ng Panginoon. Dahil po sa apat namin magkakapatid, bagamat po kami tinawag ng Panginoon, lahat kami tinawag. Ako lang po ang nabigyan ng pagkakataong tumugon, mabigyan ng karunungan, itamang mali. Ako lang po ang nabigyan ng pagkataong mapaglingkuran ng Panginoon na walang hinihingi kapalit. Bagamat hindi ko hinihingi sa Diyos, binigay niya ng buo ang aking puso para magpatawad ng buong buo, lalo na sa mga nakakasakit sa akin. Ako na po siguro napakaswerte sa magkakapatid. Naunawaan ko sila, napatawad ko ang mga lahat ng mga nagkasala sa akin. Nang walang pinanakit, tanggap ko na ang lahat. Yung panalangin ko po, salamat po Panginoon sa iyong walang sawang pag-unawa, paggabay sa amin, pagbibigay ng pusong marunong magpatawad. Salamat sa pusong mabilis mapag-unawa. Salamat sa lahat sa kabutihan mo nawa, Panginoon. Patuloy niyo ako bigyan ng karunungan upang may palaganap ng katotohanan ng kayamanan ng iyong banal na salita. Itatak mo, Panginoon, sa aming mga puso ang pagpapakumbaba upang lumago ang pag-ibig namin sa isa't isa. Yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong walang hanggang kabutihan upang maibigay namin ito sa aming kapwa at lalo-lalo na sa aming komunidad. Ito ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. End of my share. Mali tayo. Pwede naman na magdagyan eh. Kaya nilipad dito. Next na, oh. Next. Okay, good morning po sa lahat. Happy Blessed Sunday sa ating lahat. Alam ko, hindi ako makakadalo kasi nag-message ako kagabi na hindi ako makaka-attend ngayon. Gawa ng nagsabay yung aming first communion sa aming parokya ng mga bata. Dati kasi po hapon yun. Ginawa ng aming paroko na umaga na lang. So, nag-iisip ako kung saan. Si Tita Arlene, sabi niya pupunta siya. Sabi ko, sige, pupunta na rin ako. Nagpaalam kami kay coordinator. Pumayag. Tapos siya kanina wala. Ano ba yan? Nabudol ka. Nabudol ako. Okay. Tapos, siyempre po, nag-busy kahapon. Tama si Tito Attorney. Hindi rin ready. Hindi ako ready. Hindi ako nakapagsalita. Pero bago ako matulog, kahit paano, nakagawa naman ako. Bahala na si Lord, sabi ko. Okay po, ang word ko po ay lambat. Ang word ko naman po ay maging isang tulad ng lambat.
reflection ko po ay, ang lambat ay isang bagay na ginagamit ng mga mangingisda para makahuli ng mga isda. Sa luma kong buhay, ako ay minsan nang naligaw at nakalimot sa aking pananampalataya sa Diyos. At tinalikuran ang aking pagiging isang Kristiyano Katoliko. Noon, ako ay hindi madasalin at hindi palasimba. Hanggang nagkaroon ng mga problema at pagsubok na dumating sa aking buhay. Marami akong naranasan na mga hirap at pagtitiis hanggang muli akong binalik ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, ako ay nalambat at nahuli ng mangingisda. At ngayon, ako ay isa na rin sa mangingisda na nanghuhuli na gamit ang lambat. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Pedro, na sumama ka at tuturuan niya siyang manghuli, ngunit hindi isda, kundi ng mga tao. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ako ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos bilang Sangling Ministry of the Word at Catechist. At bahagi na rin ako ngayon ng ating community ng Pag-ibig sa Diyos Church Community. Ang direction ko po, magpatuloy na manalig at pagtiwala sa Diyos, ang manglingkod at hindi paglingkuran. Ang prayer ko po, amang makapangyarihan, pinupuri at sinasamba ka namin sa lahat ng mga kabutihan at kabaitan mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kamalian at kasalanan laban sa aming kapwa, sa isip, sa salita, at sa gawa. Gayon din sa aming mga pagkukulang. Maraming salamat sa mga pagpapala at mga biyaya na pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa buhay na hiram na aming tinatamasa. Panginoon, gawin mo kaming isang tulad ng lambat upang kami ay makahuli ng mga tao na maihahandog namin sa iyong dambana. To God be the glory and of my sharing. Amen. Kaya pala pinagalan para stop na eh. Meron na. Tingnan na vlog sa gitara mo tayo. Meron na tayong nalambat tita. Okay, Dok muna. Kay Dok. Si Dok daw muna. Makakabura yung Si Dok daw muna. Habang hindi pa kinakabahan. Ano sinabi niya eh. Copy-paste. Copy-paste niya. Dadagdagan ko lang po, kasi di ba 2 minutes? Ano na lang pala sa akin? 1 minute na lang. 1 minute. Ito na yung isa sa'yo. So yung word ko po, yung buried treasure. Actually, uusap kami kahapon. Sabi, bakit ba nakita niya yung treasure? Bakit hindi pa kinuha? Sabi niya, kasi hindi sa kanya yun. Kaya nang pinita niya lahat. Para mag-pili niya yun. Sabi ko, nandun na yun. Pwede mo nang kunin. Pero hindi pala. Ang ano po natin doon, yung orders, kailangan natin hanapin pa yung treasure na yun. So, kailangan natin gumawa ng paraan, yung mga inconvenience, may mga sacraments talaga. Hindi agad-agad makukuha. So, kailangan talagang pag-check. Tama po ba? Amen. So, ano po yun? Yung direction ko po, direction agad ano na po, keep on trusting the Lord, and then yung prayer ko po, sana, ano po naman ginagabayan kami, tayo pong lahat, tulungan sa mga, inconvenience, sa atin, yung mga feelings natin, alam ko naman hindi tayo mababayan. So, at the end of me sharing, to God be the glory. Parang ngayon na lang po. Kailangan tatayo pa. Iba talaga pagbago. Oo, pagbago. Ngaba. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Lambat na lang yung ano ko, naalala ko, lambat na lang.
nagpapasalamat po ako at muling nakate ng aking misis sa ating household dito. Kaya lang hindi niya na alam yung mga setup, kaya dapat kung kami para alam niya na. Hindi, ayun ang boss eh. Oo nga. Kaya nga, hindi niya naramdaman na ano, dapat sa huli kami. Ang word ko din gano'n, lambat. Ang order, yung paghati-hati. Paghati-hati sa, parang yung sa isda na nahuli ng ating Panginoon na pinaghiwalay. Pinagbuod-buod. Ito yung mga hindi pwede, ito yung good. Sa aking pong naalala, siguro kaya nandito kami sa community, dahil isa rin po kami dun sa hindi good. Ngayon, pero sabihin, bigla kaming nahuli ulit. Kumbaga, tinapon uli kami sa dagat eh. Siguro medyo ano pa kami noon. Medyo reject pero buhay pa. Ngayon hinuli uli kami ng Panginoon. Nilagay na kami sa boat. Sabihin, kaya kami napunta sa community para saluhin niya, para lambatin niya. Kaya ang realidad po namin ay tuloy-tuloy lang kami na lumago. Kaming mga isda at mag-ano uli, mag-aya ng mga kapwa isda, kapwa tao na para hindi mapunta dun sa bad na isda. Kumbaga ano kasi yung ano natin ngayon, yung kapalaran natin, yung buhay natin ngayon, sa dami po ng masasamang tao, dami ng mga nangyayari, hindi po natin alam kung ano yung bukas na mangyayari sa atin. Kaya yung realidad po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na habang nandito tayo sa community, malaking bagay po kasi ito yung pananggalang natin sa masamang bagay, masamang gawain. Kaya ang direksyon ko po, ang direksyon namin ay araw-araw manalangin, protektahan kami ng Panginoon, protektahan tayong lahat para at least lumago tayo at marami pang mahuling isda na masariwa, kumbaga sa kanya. Kaya ang aking panalangin po, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin sa umagang ito na kami yung gabayan mo sa araw-araw ng aming buhay upang hindi kami maligaw sa landas na aming tatahakin. Na kami po ay iyong isasama sa iyong pangarap na mapunta sa iyong kaharian. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang word ko po is perla. Hindi po ako prepared, pero yun po yung nasa isip ko. Ang perlas po kasi habang nagtagal, lalo po siyang nanganganak o tumitibay at mas gumaganda. Sa realidad po, napakahirap pero marami ka pang dapat matutunan, marami ka pang dapat intindihin at kailangan nga may nagsabi sa akin, lawakan mo yung pangunawa mo at kung ano man yung pagkukulang ng iba o pagkukulang ko, mapupunuan ng ating community. Ang order ko sa akin is kailangan kong lalong mas lumawak, mas tumibay, mas makaunawa sa iba na hindi ako naiintindihan at hindi rin ako nakakaintindi sa kanya. Ang aking panalangin, bigyan ako ng lakas, ng tibay, ng tiwala at respeto sa iba. Lagi niya po kami proteksyonan sa anumang sakit o anumang sakit, lalo na sa ating community. Tutugan niya tayo. Sa pangalan ng Kristo. Amen. Good morning po. Ang word ko po ay kaharian lang. Ang ating order, hanapin kung saan at mapasama sa kanyang kaharian. Ang reality ko po, syempre, kailangan i-accept natin yung flow ng buhay.
kung saan tayo dahil ng Diyos, kung ano yung gusto niya ipagawa, kung anong gusto niya mangyari sa atin, kasi siya naman yung may hawak ng buhay natin, siya ang may-ari, tayo taga-alaga lang. Kaya wala tayong choice kung hindi sundin, gawin kagustuhan niya. Dahil alam po natin, in this time, ibibigay ko anong dapat, pinaplano niya po habang dumarating yung mga pagsubok, habang may mga hindrances, din tayo, inaayos niya po, paano maging maayos. And kailangan din natin tanggapin, kailangan natin magsakripisyo, sayo natin magsakripisyo, kasi kung tutusin, mas marami siya sinakripisyo. Wala pa tayo. Kaya wala tayong karapatan na makreklamo. At ang aking direksyon naman po ay trust the Lord with all our hearts. Gawin ko ang pagbubuti sa Kanya at siya na po ang bahala sa mga. Sa verse, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be given unto you. Basta siya na po ang nakakalimutan. At tayo pag sa Kanya po tayo umasa, everything will be all right, sabi niya po. And I pray, sana po Lord, na lahat ng mga pagsubok, mga pinagdadaanan namin, nandiyan po kayo para kapitan namin. Hawakan niyo po kami sa lahat ng gagawin. Wala na po. Nagagay niyo po ang aming tiwala. Kawing nanghihilang kami. Sa'yo po kami dahil sumasa. Sa'yo po kami. Lahat. Sa'yo po kami. Salamat po sa lahat sa pagkabay. Maraming salamat sa lakas. Maraming salamat sa talagang walang alam pa sa mga kaya hindi ko ako pinag-ulan. Thank you, Mary. Tulog. Kaya naman siya kayo pinag-namin. Kailangan mas magaling na susunod. Oo. Galing eh. Short notice lang ako para nakuha ko lang din. Nasabi na. Ang sa akin yung pumasok sa akin yung perlas. Tapos ganun. Yung lateral na perlas. Babalik yung perlas. Ano siya, mga napuwing siya, na inis, bago siya naging perlas, na inis, kumbaga hindi nakatanggap-tanggap. Instead na iluwa, niyakap niya para magbago, hanggang sa tumagal, years, naging perlas. Parang tayo na hindi tayo katanggap-tanggap ni Lord. Instead na iwanan tayo, ang ginawa niya sinaga hanggang nagtunga. At tayo naging perlas. Naging perlas tayo. Ang direksyon ko is patuloy lang kahit nangihina, kahit naiinit. Meron ako share ng Friday. Umalis ako ng 12. Dumating ako sa trabaho 2:30. Nag-text siya. Saan ka na? Kung hindi pa ako nalalambat, parang hira na yun eh. Kasi 12 ako umalis, 2:30 nag-text. Ang sabi niya, saan ka na? Malilit tayo. Nasa Quezon City na ako sa circle. Imbis na diretsuhin ko yung koleksyon, gumano na lang ako. Sabi ko,
nalambat na siguro ako. Ben! Kasi nagpisa ko sa inyo, sabi ko, Malapit na, maliliit. maliliit. Noon, gera ko ah. Kasi di pa ako nakakarating eh. Nasa circuit, nasa rotunda pa lang eh. Nandyan yung pupuntahan ko eh. Pero dahil nga kaya sa Panginoon at na nalambat na tayo, hindi nagpapasalamat ako na napasok ko to. Malaking bagay. Lalo nakikita niyo. Siguro kasi siya yung may express sa akin noon. Diba? Yung pagdadating ko sa bahay, nandyan yung mga pigboard kami ang tawag eh. Nandyan yung pulutan, nandyan na yung ano. Ako na lang ang kulang. Alas hindi nag-uumpisa hanggat wala pa ako. Sabado, linggo. Sabi niya, araw-araw ko na. Ang ginawa ko, kada gabi na lang. So, unti-unti na ano siya, nabawasan. Wala nang araw, gabi na lang. Gabi na lang. So, ngayon, halos once a week na lang. So, Amen. malaking bagay. Malaking bagay sa akin. Panalangin ko, Lord, na tuloy-tuloy, magtuloy-tuloy kami, at hindi mawalay, at malampat mo lang kami parati. Amen. Ikaw na. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning po. Ang ating gospel ay napakadaming topic na pwedeng pagpinayan. Kaya, buong isang linggo, hindi mo matatapos pagpinayan. So, ako, yung aking word na tumalima sa aking puso at isipan, yung nakahukay. Ang order sa akin ng Panginoon ay patuloy ang paghuhukay. Huwag titigil. Sapagkat napakadaming hukay. May hukayin sa ilalim ng dagat, yung mga mahirap hukay. May hukayin naman sa bato, ay kailangan mo talaga ng equipment para mahukay mo. Ngayon namang madaling hukayin na kailangan. So kung madali, maganda. Ibig sabihin, hindi mahirap kausapin. Kumbaga ay naka-align na siya sa daan papunta sa Panginoon. So, madaling hukayin. Ang realidad, hindi madaling maghukay. Tayo nasa community, tayo ay naghuhukay. Patuloy na naghuhukay. Hindi tayo tumigil. Lalong-lalo na sa ating sitwasyon na tayo ay nag-uumpisa pa lamang bilang information. Prayer group, no? So, nandun yung ating eagerness na makahukay tayo ng madaming kayamanan. So, ang kayamanan ay nandito lang sa ating Panginoon. Pero nandiyan dyan yung sinasabi ko sa iyo na mayroon nasa ilalim ng dagat na hukayin na mahirap. Mayroon yung nasa ilalim ng bato na mahirap hukayin. So, doon pinapakita na kailangan hindi ka panghinaan ng loob sa paghuhukay. So, ganun kaano ang kaharian ng Diyos. Ganun siya kalawak kung ating sisingin. Hindi natin mararating ng basta-basta yung kaharian kapag hindi na tayo, pag hindi natin hinukay itong mga pato, ilalim ng dagat, putik. So, nandiyan dyan lahat. Pero pag napagtagumpayan natin ang ating paghuhukay, dahil hindi tayo tumulong, yun, makikita natin yung totoong kayamanan natin. Yung kayamanan makasama ang Panginoon. Dahil wala nang ibang kayamanan. Kahit ako lagi kong hinahanap, pero bakit hindi tayo nagkikita araw-araw naman kitang hinahanap? Kasi nabasa ko talaga na hindi mo talaga makikita ang Diyos. Kundi ang anak lang na ang pwede makikita mo siya sa pamamagitan lamang ng image panaginip. Pag makakasalubong mo siya, tatakpan ang iyong anak at masisilayan mo lang sa iyo. Nasa kasulatan yan.
Moses hindi niya nakita. Sinabi niya lang, sino ka ba? Kaya sinabi niya, I am. Hanggang sa pagkalikod, nakita niya libot. Hindi niya kasi nakakali. Yung totoong mukha. So, huwag tayong manghihina sa pag-ibig. Yung ating problema kasama yan sa mga pinagpapay na hindi minsan natin ito. Lalong-lalo na yung manalangin ng mga problema. Yung problema na hindi kayang solusyonan ng material na bagay ng pera. Kumbaga yung mga uncontrolled problem. Yun ang kailangan natin maunawaan. Mahukay natin. Tanggapin natin. Pag dumating yung mga yun ang pinaka-burden sa atin. Kaya yun ang ating dapat na mahukay. Pag naunawaan natin yan, natagpuan natin ang totoo. Dahil natanggap natin. So yung aking direksyon, hindi ako titigil. Ako'y magpapatuloy. Anumang hirap, nangungukayin ko. Ang aming panalangin, Panginoon, tulungan niyo ako sa pagpapalaganap ng inyong salita. Sana hindi ako mawalan ng batas. Lagi nandyan ang inyong courage ang pag-asa na aking pinagawa. Then may sharing. Happy days na lang ako. Sino po? Ako na. Mas magaling. Oo, ikaw na. Mahaba? 30 minutes. Ay, ito may iksigan. Iiksiyan ko lang. Oo nga eh. Ay, si Father na muna. Father na lang, ikaw. Good morning, everyone. Good morning po. Segue lang muna. Sabi nga niya, tagal ng usapan natin. Natin yung mga 2 oras. Pero hindi ko tayo abot ng gano'n. Tatlong. Pero until early this morning, iniisip ko pa rin. Ano ko siya sabihin? Nag-prayer pa rin kanina. Tulog pa siya. Tinanong ko ulit, what would you want to tell me? So binasa ko yung first reading, second reading, and third reading. And ang tumatak sa akin ng word, understanding. Mas part ng gospel natin. You understand what it is. I'm telling you. Yun ang sabi mismo ni Christ. So ano ba yung gusto niya paintindi sa akin? Ano ba yung gusto niya paintindi sa akin? So that order, in the form of a question was given. Do you understand? What am I supposed to understand? Sa gospel, 3 things ang kanyang pinakita. Pero practically, it's 2 things. Number 1, the treasure and the pearl. Same thing. Pinakita ko sa iyo what you could have, but not yet. Now, what are you going to do? So, binibigyan niyo yung example. Sell everything you have to buy that land. Sell everything you have to buy that bird. Hindi naman dito na dito ang lahat. That's not what it is. The second yung lambat. That's the news, the message of Jesus. Pinapasa natin sa lahat. Ang question dyan is, ano ba yung nasa puso? Ano ba yung nasa puso? Similar to dun sa wheat. Pag weeds ka, tapon, sunog, alam natin kung saan yun. It's clear. Sa kami ako eh. And if you're good, itatabi ka. Itatabi ka for something. Pero, okay, now you know what's going to happen. What's next? Sa Romans, sinabi ng Diyos yun, through Apostle Paul. Ang sabi niya, now that you know,
to my wedding. Sabi niya, from the very beginning, kilala na kita. I've known you. Even before nakuha mo yung word. Even before nakuha mo yung message. Even before mabinyagan ka pa. Even before the Holy Spirit came upon you. And ikaw na nakakaalam, I will make you. Isa natin, primus inter pares, the first among equals, ikaw ang magiging elder among your brothers and sisters. So, isip ko, hindi na. Ay, ka gusto ipagawa sa akin. Yan, talong tayo sa first video. Finding Solomon. What do you want? So, parang yun ang tinatanong sa akin. What do you want? Anything. And ni Solomon is your man. Ako meron akong binigay. Ang binigay. So, everything okay. So far, it's been given. Kasi may feeling sa akin. As to see, be my guide. What do I do? Sabi ng Mama Mel, John, chapter 2, verse 5. Do whatever it is he tells you. And what does Christ my King not tell you? Follow me. Ay makapakasin. Baka hirap. I know. But I'm still doing it. Because that's the promise that he gives. So meaning na lang ako sa Diyos. Guidance, strength. Angels and holy helpers who will guide me up. The men of Sherry. Good morning dito. Ang haba naman. Paano mo na, mamaya ka na. Partners daw. Siya daw pa ay. Ano ba? Nire-request ako muna. Buti ko napakaganda ng shoot. Good morning po sa ating lahat. Good morning po, tita. Yung word ko po is yung kaharian ng langit. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God sa Matthew 6:32. Napakahirap na puntahan natin yung kingdom ng God. Kaya ang sabi sa akin, hindi sapat yung maniniwala lang ako sa kanya. Ang kailangan ay pakita ko isa sa aking buhay. Sabi nga, hindi ibibigay, merong ibibigay ang Panginoon na kailangan masaktan ka. Pag inalis niya sa'yo, kailangan ramdam mo yung sakit. At yun yung ginawa ng Panginoon sa akin. Kinuha niya lahat para mapagpuan ko yung kingdom. Although wala pa ako sa kanya, nagsisimula pa lang ako sa paglakyat sa kanya. Kaya naman, ano man yung iyaano sa akin ng Panginoon, yung ko sa akin ng Panginoon. At pagagawa niya, buong puso ko, pinapanggap at susunod sa kagustuhan niya kahit hindi ko kaya. Makikita niyo yung panlabas namin na masaya, masigla. Pero ang Panginoon talaga nakakaalam kung anong tunay. At yan yung pinapasalamat ko kasi sa araw-araw, binibigyan ako ng Panginoon ng lakas, tatag, at malalim na pagkakas. Kaya naman yung direction ko, patuloy ko lang na sundin kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Sa araw-araw yung pag-usap ko sa kanya sa kanilang, tuloy ko lang. Basta maging masaya ang aking kapwa, ako'y magiging masaya. Prayer ko po, prayer ko. Example ko po. Yung
Yung prayer ko, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Nagpapaalala sa akin na ikaw ang tunay na kayamanan ng aking buhay. Patawarin mo ako sa mga panahon na pinipili kong unahin ang mga bagay na napanandalian kaysa sa aking relasyon sa iyo. Tulungan mo akong magkaroon ng pusong hanggang magsakripisyo upang makasunod sa kalooban. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala ang tunay na mahalaga at ang lakas upang mabuhay ayon sa iyong mga turo sa araw-araw. Naway mabubuhay na patotoo ako ng iyong pag-ibig at kaharian sa aking kapwa. Ito po ang aking samang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. You might share it to God with the Lord. Kala ko mag-share ka muna. Sige ba? Thank you. Usap tayo. Thank you po, tita. Thank you po. Thank you po. Salamat po, tita. Balik po kayo. Thank you po, tito. Thank you, tito. Tito Eric, Tito Eric, Sa 29. yan ang malapit mong buhay. Mababaw ka muna. Ito ka sa amin, nalalampatin mo. Diyan po kayo. Thank you. Kaya sa akin po, good morning po. Ang word ko po ay kayamanang nakabaon sa isang mundo. Ang order po, kaharian ng Diyos sa isang kayamanan. Dapat natin hanapin ang alagahan. Kung hindi isa Ito ang pagmamahal, ang pag-unawa at kapatawaran ng Diyos, ang patuloy na bumubukas ng mga pintuan sa ating mga buhay. In reality, matulad na sinabi ni Father, supplication, actually, pag na-attend kami ng ano ba tawag doon, yung prayer meeting natin, lagi yung supplication. Hindi ko talaga alam pero lagi po kasi, di ba, bago mag-offering, narinig ko lang siya lagi, pero hindi ko na parang ngayon ko lang dinaigin sa supplication bago mag-offering. Sharing more. Tapos yun nga, katulad din yung sabi ni Father, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Tapos sa mga talinghagang ito, yung napagtanto ko yung dalawang mahalagang aspekto ng buhay natin. Una, ang Diyos sa isang kayamanan dapat natin at kahalagahan higit sa anumang bagay sa mundo tayo. Ito ang pagmamahal, pag-unawa at pagtawaran ng Diyos sa patuloy at bukas ng pag-asa. Pangalawa, ang pagiging tapat sa Diyos ay isang mahalagang perlas na dapat natin ilan pinagpangalaga. Ito ang ibigay sa atin ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at kabuluhan ng ating paglalakbay. Sa ating mga buhay, maaaring maranasan natin ang pagsubok at hamon, ngunit sa salita ng Diyos ay patuloy na ibigay sa atin ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa bawat paghahanap ng pagpaalala, kahandaan ng Diyos, paghahanda tayo ng pag-akyat na mas malakas na atas ng pananampalataya at pagtitiwala. Tapos, doon ko din na-realize yung question na hanggang saan kayo kaya natin. Pero hindi ko rin masagot yung question na parang nagkulit siya. Hindi ko ano ba yung kaya natin. Kasi parang hirap eh. Ang hirap po ng ano. Tapos, yun, doon din ko rin na-realize yung mga comfort zone natin sa buhay. Kasi di ba pag nakasanayan na natin, ang hirap naman talaga kasi ito yung comfort zone, hindi mo na alam kung saan ka talaga. Pero yun nga, pagpunta ko na sinabi ng Father, supplication, energy, and sacrifice. Paulit-ulit yung sinabi ko. Tapos, pinipinpoint. Ito din yung ubusan na yung ano. Yung seek ye first the kingdom of God, His righteousness, all these Ano things yung shall be obus added. na So, yung comfort zone na yun, para sa akin,
Hindi, July. lumabas ka doon para makita mo talaga yung kamay ng July. Ay, August na. Tapos, yun nga, Anong sa araw? direction, Hindi, Sabado Linggo. susunod sa ating mga Sabado person Linggo. Pwede yan. na ano Kaya ba kasi yung namin kayo ng tawag? Batangas. Ikaw magkakaroon. Nagdala Ano kami bang ng sasakyan. bibigay sa atin ng service? Talaga yan ang sakyan. Tapos, sanayin natin ang binigay ng simpleng pamumuhay at Invite si Aaron gawain kasi ng sa ay, bawat isip. sabay mo na. Oo. Ang prayer ko po, Anak sa iyo ang susuruan mo kami Sabay mo na kaya yung dalawa. kayamanan hindi nasisira at Sabihin. ikaw lamang Sige, tagalabas siya ikaw. tunay na yaman. To guard, kapadahay. Kahapon na din. Alam na. Alam na. Tapos mo yun. Good morning po. Good morning, Ayan. Bali ang praise ko po, isang pinuno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay Si Jim. na bago at luma sa kanyang tagumpay. So, order ko para sa akin ay pagsamahin ang mga bago at lumang natutunan para po magbigay pananampalataya po kay Lord. Sa reality, napakahirap po na mag-lead tungkol sa pananampalataya kay Lord. Napakahirap po maging pinuno. Hindi madali, pero dahil may mga lumang bagay, para po sa akin yung mga lumang bagay po na yun ay kayo pong mga elders na maaaring magsilbing gabay sa amin para sa kung ano po yung nararapat na tahakin na dapat gawin ay imbis na ang mga imposible, ika nga po ay I am possible. So instead na impossible, I am possible po. With the guidance po ng mga tamang tao na nakapalibot po sa akin. And then ang direction po sa akin ay maging gabay sa pagpapalago ng pananampalataya para sa mas mga nakakabata, sa mga estudyante ko po, sa simpleng pagtuturo po sa kanila ng simpleng dasal na kaya po nilang ma-memorize, ayun po. At ang panalangin ko po ay turuan po sana ako ng Panginoon ng kanyang mga salita, pahalagahan ng kanyang mga aral na aking natanggap at maging bukas sa mga bagong paraan ng paggabay sa amin. Gawin niya akong tapat at tagapagbahagi ng kanyang katotohanan at pagmamahal. So, end of my share. Amen. Tama, bandang huli. Yung lang kayo ng magagabay sa amin. Kung maalala si Sol PJ matatanda doon, ginagabay ako. Ngayon, matatanda na kami kayo. Gusto nung dagdagan niya yung sinabi mo, yung possible. Dapat may available. Possible available. Ako muna dito. Para Closing na sa amin eh. Hindi na kayo ano. Akala ko nga tapos na eh. Eh di naman, closing na tayo. Closing na. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Ang word ko po ay kayamanan. Ang natatagong kayamanan. Ang order ko po, pagsikapang pagyabungin ang kaalaman upang maibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ang realidad po, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Sa buhay ng isang tao ay may natatago tayong kayamanan. Hindi lang ito sa material na bagay, patungkol ito sa ating buhay pananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan kung saan natin gagamitin ang kayamanang kanyang kaloob sa atin. Sa mabuti ba o sa masama? Ang tinutukoy ko po dito na kayamanan ay yung ating kaalaman, katalinuhan at karunungan. Kagaya ko bilang isang gitarista sa ating komunidad, kailangan ko itong pagyabungin at pagsikapan na matuto pa kahit na napakahirap mag-adjust bilang isang gitarista. Hindi man perpekto tumugtog, pero hanggat ako'y nagsiservisyo kay Lord, tuturuan niya ako at laging sasamahan saan man ako maparoon. At hindi lang po sa pagigitara, dapat ako mag-focus
kundi sa kanyang banal na salita, upang maihayag ko ang kanyang kabutihan at mga halimbawa sa aking kapwa. Napakabuti ng Panginoon sa bawat sandali. Salamat sa kanyang kayamanang kaloob niya sa akin. At kayo rin mga kapatid, ay maraming kayamanan din. I-share natin ito sa ating kapwa. At si Lord na ang magbibigay ng sukli sa ating kabutihang magagawa sa kapwa. Ang direksyon ko po, tulungan nawa ako ng Panginoon at laging gabayan sa bawat desisyon upang ang kayamanan na kanyang handog sa akin, maingatan at mapalago ayon sa kanyang kalooban. Tuloy-tuloy lang. Amen. Ang aking pong panalangin, o amang makapangyarihan na nagbibigay ng lakas at tapang ng aming buhay, tulungan mo po kaming mapanibago ng iyong makapangyarihang salita at halimbawa. To God be the glory. Amen. Thank you. Pang ano na. Good morning, everyone. Good morning. Nabuhay na. Natulog eh. Parang gisip ako. Dali ko ba, Nakati baby? yan eh. Nakati. Hindi, sabi ko pag dali ko, baby, lahat yun. Napakagaling ko talaga. From the morning hanggang bago mag-lunch. No? Pero God is good kasi si Tita Arlene, Amen. may dalang pamangkin niya. Talagang ganyan na kami ngayon umaga. Sabi ko, mauna ka na. Sabi niya, paano ka? Hayaan mo. Ano na sa akin kasi nga, malilate ako. Sabi ko, kaya kong tricycle ako daro hanggang 150 Lasalet, una ka na, para malis stress gano'n. Pero God is good kasi, nalate yata yung mas. O, di ba? Pero galing ni Lord. Ganyan talaga. Sabi niya, talaga, sabi niya ganyan, sabi niya, tayo makakasimba. Pero sabi ko, Lord, ito yung highest, highest form of prayer. Sabi ko, paano yun? Pero God is good talaga kasi pinasimba niya kami. Ngayon lang po, ang kayamanan ko, para sa akin po yung meron ako nabasang short story, St. Francis. Iniwan niya ang lahat, nagubad siya kasi nakita niya ang kayamanan ng Diyos. So po, diba? Napakaganda na istorya yun kasi alam natin na mayaman siya, nakataas sa kanya, pero pinakita yung kayamanan ng Diyos, ang napipiliin ko kasi maganda po naman. So, share ko lang po ito. Aking pong word ay kayamanan. Totoo na po, hindi ako prepared. Kasi hindi ako natulong magdamag yung baby. Hindi ko alam kung paano ko dadalhin dito. Pero hindi nga. Kayamanan order po, maging marunong sa pagpili ng kayamanan. No? Kaya maging matalino tayo doon. Marunong pala, huwag matalino. Reality, iba't ibang uri ang kayamanan. Kayamanang makamundo. Pwede tayong maging patukso. Kayamanan na iniiwan natin. Iiwan ko sa aking pamilya. Na alam po, darating ang reality na darating ang panahon na mawawala, pero yung kayamanan na iwan sa kanila sa puso nila kasi paano sila nabuhay na kasama kami magulang. Isa sa mga pinakamblan na kayamanan na maaari nilang dalhin. Tapos po yung direction po ay patuloy na manalangin, humingi ng tulong sa Diyos, na yung kayamanan na hindi nasisira, hindi kinakalawang, hindi nagagapo ng kahit na sino. Pag yung kayamanan po na galing sa Diyos ay talagang napaka-genuine nun. Walang makakatibag kung sino man. Kaya sa akin po, direksyon na patuloy na piliin ang kayamanan ng Diyos. Patuloy na piliin ang tama, ang kagustuhan niya, yung kalooban niya. Kahit na maraming naranasan problema, maraming pagsubok, patuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, para sa akin po, yung katayuan namin ngayon, hindi ko namin ito pinili, hindi ko namin ito pinusto, pero kami nandito. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Sabi ko, kasi mas masarap paging member, tahimik ka lang, kikinig ka lang. Pero ngayon maraming mga expectation, kaya medyo mahirap. Mahirap talaga. Umiyak ako nakaraang araw. Sabi ko, Lord, mahirap yung nakikita ko sa community. Kasi wala na sila. Sabi ko, in Jesus' name, wala makakagapo ng grupong ito pa yun na binuo ko, Lord. Kasi ito Panginoon eh. Kaya kahit sino man, kung may sumama ng loob, ano mamayari, matuto po tayo magunawaan, magpasyensya, magpatawad. Kasi itong view na to, isa sa pangarap ng Solpigi nito, Andy, na diretso na po tayo kung ano pang maranasan natin. Kasi kay Lord to, hindi lang po sa pamilya natin, hindi sa atin, kundi sa iba't ibang tao makasalamuhan natin, nagagabayan natin, natulungan natin para mapalapit sa Kanya. Ito may sharing po. Kailangan niya talaga yung last. Hindi talaga ako nakaraan. Sana, practice ko na ako.
Wala ka pang end of the sharing. Ito pa sharing po. Salamat wala na sila kasi God be the glory. baka po natin tawag na mag-episode. Hindi ka perfect kaya tinawag ka ni Lord. Hindi nga ako. Kaya pasalamat po wala na sila kasi pero dito sila baka tayo mag-episode. Ano pa sharing? Thank you. Alam nyo, natutuwa ko dun sa mga sinero. Kumbaga, ang laki ng mga nagbago. Malaki na yung mga, parang ang hirap na sabayan yung mga sharing. Pero ang, my word is first and the last. Saan yung mamahanap yung first and the last dito sa gospel? Actually, yung first statement dito, sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven is like treasure in a field. Yun yung first statement. No? Alam nyo, yung treasure, na binibigay sa atin ng Lord. Ano yan hindi katulad ng nasa bangko na mayroong pag-aari. Yung treasure na nilagay ni Lord para sa atin is kung sino yung makahanap, kanya yun. Diba? So, paano natin nahanapin yun? Nasa sa atin, paano natin nahanapin yun? So, katulad nung sinabi ni Father kanina, sabi ni Tito James, binigyan niya tayo ng hint, no? Paano mahanap yung treasures na yun. Una is yung supplication. Sabi ni Tito James, ano pa yung supplication? Supplication is kung ano yung kailangan mo at saka yung pwede mong ibigay na kailangan ng iba. That is supplication. Ano yung supply? Diba? Kung ano yung kailangan mo at kung ano yung pwede mong ibigay na kailangan mo. So yun yung, kaya nagpipray tayo, yung ano natin, yung inaalay natin ng offerings, inaano natin, Lord, tayo to, para magamit ng iba. Yun yung ibig sabihin ng supplication. The next is synergy. Ano yung synergy? Synergy is yung, paano ka mag-cooperate, no? Paano mo i-cooperate yung sarili mo sa Diyos, kung ano yung God's will ng Diyos, at kung paano ka mag-cooperate doon sa community mo. That is synergy. Kailangan, meron tayo nun para makuha yung sinasabing treasure na sinasabing na dapat na makamta natin. Last is supplication, sacrifice. Sacrifice naman, hindi ibig sabihin ng sacrifice is yung mahirapan tayo. Ang ibig sabihin ng sacrifice na sinasabi ng Diyos is yung kung ano yung meron tayo, ibabahagi natin sa iba na magiging masaya tayo. Hindi yung mahihirapan tayo. So, ibig sabihin ng sacrifice na nawalan tayo pero masaya tayo. Yun yung sacrifice. Hindi yung nagbigay tayo pero ang sama ng loob natin. That is not sacrifice. So, by that, yung tatlong sinabi niya na hint ni Father para maunawaan natin yung makamta natin yung kaya. Yun. And in reality, napakahirap gawin, no? Yung tatlo na yun. Kasi yung una, yung supplication, ibibigay. Mas kailangan mo, pero ibibigay mo. Diba? Ang napakahirap. Sa cooperation, ang hirap din makipag-cooperate. Kasi may hindi ka naiintindihan dun sa iba na gusto mong ipaunawa na kumbaga sa hindi ibibigay mo yung sarili mo na hindi ka masasaktan, hindi ka so pagka isa-isa mo yung mga yon, supplication, synergy, and sacrifice, in reality talaga hindi mo mauunawaan. Kaya tinatanong ni Father, kaya ba natin? Tanong din ni James, kaya ba natin to? Magiging posible ba yung imposible? Anong sagot? Ha? Anong sagot natin? Kaya ba natin yun? Tuloy-tuloy lang. Hindi, sabi ni Father, hindi natin kaya yan. Walang makakaya nun. Sabi ni Father, hindi natin makakaya. Paano natin makakaya? Hingin lagi natin yung gabay ng presensya para natin makaya. Di ba? Sino ang Father nagsabi nun? Hindi natin kaya. No? Ito Barbie yun. Ito Barbie. Oo, sabi ni Tito Barbie pala, hindi pala si Father. Hindi natin kaya. Pero kaya natin pagkakasama natin si Lord. Amen? Amen. So yun yung message na binigay, yung first, no? Yung second, yung last. Ang sabi dito sa last gospel, sabi niya,
He said to them, therefore, every teacher of the law who has become a disciple, lahat tayo disciples na in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasure as well as old. Ibig sabihin, lahat ng mga tinago natin dun sa pagkatao natin, ilalabas natin, no? Bago man yan o luma, ilalabas natin para maibahagi sa iba. Sabi nga, literally, sabi nga niya to, hindi yung bibigay mo lahat. I-share mo lang. No? Ilalabas mo kung ano yung pwedeng makuha in supply ng iba na kailangan nila. Diba? Amen? Amen. To God be the glory kasi sabi ko nga lagi, conscious tayo na magbago. Conscious tayo na manatili dun sa presensya ng Diyos. Kaya yung prayer ko, Lord, sana lagi mo kami samahan sa lahat ng paghihirap namin, sa lahat ng mga dinihingi naming supply at yung mga pinakailangan namin ibahagi. Bigyan mo kami ng cooperation na bukal sa loob namin na gawin ang gusto mo para sa community na ito, para sa aming pamilya, para sa aming sarili, at sa lahat ng mga makakasalumuhan. At lahat po ng aming sakripisyo, alam namin na sa papunta sa kayamanan. Ang lahat ng ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Amen. Amen. God be the glory and the praise. Sino po may data sa inyo? May data? Pakihanap po yung ano. Holy Spirit po. Yung pa Holy Spirit. Paul, Manila. Mamaya. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito. Muli, nagkatipon po kami. Maraming salamat po sa mga biyayang itinatawag mo po sa amin. Naway ang bawat isa sa amin, bigyan mo po ng lakas ng loob bilang isang tagapaglingkod sa iyo, tagasunod sa inyo sa itinatayo naming Old PGIF na ito. Lord, bigyan niyo kami ng tapang, kalakasan, karunungan upang may bahagi namin ang iyong ninanais dito sa silangan ng OSPGI. Lord, maraming salamat po. Ikaw na po ang gumabay sa aming ito. Gayman din po, dinadalangin din po namin ang aming mga kasamahan na iba na hindi nakakadalo sa aming household prayer meeting. Kung ano man po ang kanilang karamdaman, nararamdaman sa kanilang mga saloobin, sa kanilang damdamin, ipuin po ninyo na inyong mapagpalang kamay po. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Antayin po natin yung the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit. Paul, Manila. Love you, Holy Spirit.
your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Holy Ghost, and you, I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in the spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Okay na po. Thank you po sa lahat. Thank you po. Nakalive tayo. Yung Holy Spirit. Full of praise. Yung ordinary naman. So, may sasabihin natin ating PGC. Ang ating Practice tayo. household. Tito Deo. Announcement. Ako na Announcement. lang po kasi yung mga babae masayaw na. Announcement. So, the newest announcement, si Tita Remy, na-point natin as SIS. Oy, Pagdating kayo ang prayers kay Tito Remy, Tita Remy mo sabihin para may incorporate doon o collaborate sa SRSG ng Soul TV at saka sa lahat ng mga prayer natin. Ano po, yung mga girls may masayaw na po. Masayaw na po tayo yung mga babae, pwede natin practice. Sa mga lalaki, sana may sayaw din, kahit may klila. Tapos sa banda mo, bibigyan ng flower si Tita Eda, fresh flower. Simple lang. Ayaw nga pala. Meron pa. Kasi para sa assignment, alam na ko saan ang sana. Assault 1, 2, 3. Kita mo Pero naman. kasi pag ano yung sa assignment nila. Ito, sasabihin na ni Tita. Muna tayo. Sige, pumunta. Sa ngayon, wala pa tayo, naghahanap ko lang. Sa ngayon, wala pa po tayo na yung pangalan ng household. No? So, ang household, one is yung Jonah. Ang napadagdag sa amin, si Tita Josie. Pero ano yun, babaguhin niyo yung pangalan. Oo, babaguhin. Kumbaga yun One yung muna. household Opo, one namin. May singit ko lang mga kapatid. Sa Webes meron tayong rehearsal MSG. Sa bahay po. 6 p.m. to 9. Kung okay po kayo, hintayin ko po kayo. Ano yung maga? Sino? 6 p.m. Present worship. Oo, magpe-present worship, tsaka yung ano, Ang importante yung kakantay natin. Yung kakantahin. Yung kakantay natin, pag-ibig ang nagkahari, lahat yun. Dapat natin ma-practice na Ibig yun. sabihin, sino ang members sa inyo? Kayo pong lahat. Ay, ganun. Pwede namang ano, kasi kung pipili lang ako, pwede naman ako pumili lang. Nakati mo na. Kaya mas maganda ang lahat tayo. Di ba sila pupunta rito? Pupunta po sila. Punta pa naman. Pang ano yun, yung pala, hanggang Support hindi lang pa kasi sila. tayo, ano, Masanay tayo. PG, ano tayo muna, support sila. Pero kailangan, handa na rin kayo. Bigla Dapat. tayo. Dapat. Kasi mag-survey tayo, ikatlong meeting, ika-apat, sabihin na, PG mo. Tama. Yun dapat ang paghandaan natin kasi bibitawan nila tayo eh. So tayo yung So, kakanta, tayo. mawawala na kayo ng support. Kung attend man dyan, visitors na lang. Tsaka for your information, yung nire-reiterate ni Tito Willie, tsaka Tito Rene Pante, yung paggamit ng PG, all PG, interim, laging meron nun. Katulad sa akin, PGC, laging may IF, laging may para hindi daw na misinterpret o So, ang i-announce ko muna